Walang ibang hangad ang mag-asawang Alberto at Epang, kundi ang magkaroon na ng kapayapaan ang kanilang buhay. Sa kanilang edad na nasa mahigit 60 na, ay pagod na rin sila sa kanilang mga pinagdaanan. Kaya ang tanging hangad nila ngayon sa edad na sinasabing patungo na sa takip silim ay ang mamuhay ng payapa at magkaroon ng katahimikan. Pinili nila ang San Bartolome upang doon hanapin ang inaasam na kapayapaan. Ang plano nila ay bibili doon ng lupa upang makapagpatayo ng isang maliit na kubo na matitira nilang mag-asawa. Subalit dahil hindi magiging madali sa kanila ang makahanap kagad ng mabibiling lupa, kaya nagpasyang umupa na lang muna ng kanilang matutuluyan ang mag-asawa. Isang kubo na malapit sa paanan ng bundok ang inalok sa kanila ng taong kanilang nakausap. Ayon sa nakausap nila, ay ipinatayo ang kubo na yon para maging pahingahan dahil malapit lang doon ang kanyang taniman. Dahil madalang tumuloy doon ang taong nakausap nila, kaya inalok nito na yun na lamang ang kanilang upahan. Pumayag sina Alberto at Epang dahil sadyang nangangailangan sila ng matutuluyan. Tana nga Epang andito na sa San Bartolome ang hinahanap nating katahimikan. Yun din nga ang inaasam-asam ko, Alberto. Nakakapagod na rin ang naging buhay natin. Tama ka. Kaya napagpasyahan nating iwan na yon at kalimutan na lamang. Dahil nga ang gusto mo'y magbagong buhay na rin tayo, hindi ba? Abay sa edad natin, kahit paano masisimulan natin yon. Marami na rin tayong nagawang pagkakamali. Sapat na ang mga nagawa nating yon at huwag nang dadagdagan pa. Pero sa plano natin, Alberto, alam nating hindi magiging madali ang lahat. Alam ko, Epang. Kaya nga susubukan natin. Walang mali sa gagawin natin na ito. Sana nga lang pabayaan na nila tayo. Igalang nila ang ating naging desisyon. Makahulugan, puno ng pag-asa at umaasam ang mag-asawa na sa lugar na kanilang pinili ay makakamtan na nila ang hinahanap na katahimikan. Subalit parehong malaking katanungan sa kanila kung malaya na nga ba nilang masusumpungan ang hinahanap nilang kapayapaan o may bahagi pa rin ng nakaraan na susunod sa kanila. Ilang araw na ring namamalagi sa kubo na tinutuluyan ng mag-asawa. Wala pa silang gaanong mga kakilala dahil medyo may kalayuan ang mga kapitbahay nila. Sanay sila sa simpleng buhay, kaya napagtsatsagaan nila ang kung anumang meron sila. Pinili rin nilang kumain na lang ng mga gulay, kaya ang mga gulay na nakatanim sa kanilang paligid ng kubo ang kanilang niluluto. Binigyan sila ng pahintulot ng may-ari na maaari silang pumitas ng mga gulay na naroon. Libre na yon. Ang pakiusap nga lang ay babantayan nila ang mga tanim upang hindi ito kunin ng ibang napapadaan doon. Nang araw na yon ay namimitas ang mag-asawa ng gulay na kanilang lulutuin nang may bigla silang maramdamang mga yabag at tila merong mga matang nakamasid sa kanila. Bakit, Alberto? Napahinto ka sa pamimitas ng okra. Hindi maganda ang pakiramdam ko, Epang. Nahihilo ka ba? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ano? May ibang taong narito. At kanina pa tayo pinagmamasdan. Aba, baka yun na nga yung mga magdanakaw ng tanim dito na sinabi ng may-ari ng kubo na nirerentahan natin. Hindi siya pangkaraniwang tao, Epang. Ano ka mo? Iswang! Oo, naaamoy ko sila. Ikaw ba? Hindi mo ba sila naaamoy? May sipon ako ngayon, Alberto. Barado ang ilong ko.
kaya hindi maayos ang aking pangamoy. Posibleng nasundan nila tayo rito. Dahil di pa nila matanggap ang ginawa natin, ganun ba? Hindi lang yon, kundi dahil may kailangan sila. Humanda ka, Epang. Oo, Alberto. Kanina pa ako nakahanda. Nagtalikuran ang dalawang matanda. Batid nila na anumang sandali ay biglang aatake ang mga aswang na kanina pa nakamasid sa kanila. Mula nga sa masukal na lugar ay lumitaw ang dalawang aswang asbo at dinaluhong sila. Ang aswang asbo ay uri ng aswang na nakakapagpalit ng anyo ng mababangis na hayop. Subalit bago pa sila inatake ng mga aswang, ay nakaiwas na sila at kasabay noon ay ang pagbabago ng kanilang anyo. Naging aswang gabunan sina Alberto at Epang, subalit ang kanilang pagkaaswang ay nabubukod tangi dahil sila ang mga aswang na merong iniingatang pambihirang bato. Kaya sila ang aswang na mahirap maging kalaban. Bagamat alam ng dalawang aswang asbo na hindi pangkaraniwan ang mga aswang na tulad ni na Alberto at Epang, handa pa rin silang atakihin ang mga ito. Hangad ng mga aswang na makuha sa mag-asawa ang taglay na pambihirang bato upang magamit nila ito sa kanilang kapwa aswang dahil mas magiging makapangyarihan at mas malakas sila sa pangkaraniwang aswang. Sa pagsugod ng aswang asbo kay Alberto, ay agad na nahawakan niya ang leeg ng umataking halimaw. Sinakal ito ng mahigpit at saglit lang ay lumawit ang dila nito, saka hinila ito. Umatungal ng malakas ang aswang asbo na nabunutan ng dila. Samantala, bumaon naman sa katawan ng isa pang aswang asbo ang matutulis na kuko ni Epang na nasa anyo rin ng aswang. Hindi lang kuko ang ibinaon nito, kundi maging ang buong kamay. Sa pagkakabaon ng kamay ay hinawakan ang lamang loob ng aswang asbo at kasamang inilabas yun. Nangisay ang aswang asbo na naalisan ng lamang loob at agad ding binawian ng buhay. Nang matiyak ng mag-asawa na wala ng buhay ang dalawang aswang asbo, ay binuhat ito ni Alberto at inihagis sa malayo. Ang pagiging aswang ni na Alberto at Epang ang dahilan kung bakit sila lumayo at hinahanap ang katahimikan. Dahil nais na ng dalawang matanda ang magbago. Ibig na nilang iwan ang madilim na parte ng kanilang buhay. Pagod na sila sa pagiging aswang. Ibig na nilang simulan ang pagbabago. Mahirap na desisyon yun para sa kanila dahil magiging buntot nila ang panganib. Gaya ng nangyari sa kanila, may mga aswang na pilit hinahanap ang kanilang kinaroroonan. Yun ang isang bagay na hindi nila maaaring iwasan dahil patuloy na susunod sa dalawang matanda ang kanilang nakaraan. Hindi rin ganap na pumapayag ang kanilang lahing iniwan sa kanilang desisyon dahil ang sino mang tatalikod sa pagkaaswang ay kamatayan ang magiging kapalit. Subalit dahil sa taglay na pambihirang bato ni na Alberto at Epang ay hindi yun magawa ng mga pinuno nila. Nagagawa nilang labanan ang mga aswang na ibig pumatay sa kanila. Sa kanilang paglayo ay hindi nila alam kung hanggang kailan sila susundan ng mga kalahing aswang na nais pumatay sa kanila. Dahil nga alam na ang kanilang kinaroroonan, tiyak na may iba pang darating. Kaya ang nararapat lang nilang gawin ay ang umalis na muli sa San Bartolome upang humanap ng ibang lugar na mas ligtas na mapagtataguan. Sapagkat hindi nila masusumpungan ang katahimikan at kapayapaan na nais nila kung mananatili sila sa lugar na batid na ng mga kauri nilang aswang. Ipinagtaka naman ng may-ari ng kubo ang naging desisyon ng mag-asawang matanda
na iwan na yun. Gumawa na lang sila ng kung anong dahilan upang makapagpaalam. Walang nagawa ang may-ari ng kubo, kundi ang hayaan silang umalis. Isa pa, bagamat ilang araw lang ang kanilang inilagi sa lugar na yon, ay nagbayad sila ng tama para sa 1 buwan. Naglalakad ang mag-asawang Alberto at Epang. Malungkot na iniwan ang kubo na inakala nilang magiging tirahan na nila ng matagal. Ano na tayo ngayon, Alberto? Saan tayo pupunta? Hindi ko rin alam, Epang. Kung pupunta tayo sa ibang lugar, paano kung masundan tayo uli doon? Madali nila tayong mahahanap dahil naaamoy din nila tayo. Hindi pa kasi nagtatagal mula nang umalis tayo at iniwan ang pagkaaswang. Sariwa pa ang lahat. Kaya naman naaamoy pa rin nila tayo hanggang ngayon. Subalit kapag lumipas na mga buwan na hindi na tayo kumakain ng pagkain ng aswang, kundi mga gulay na lamang, hindi na nila tayo maaamoy pa kahit kailan. Pero Alberto, saan naman tayo magtatago? May naisip ako, Epang. Maaari nating subukan sa lugar na yon na manirahan. Saan? Saan, Alberto? Sabihin mo. Basta sumunod ka na lamang sa akin. Hindi ko rin tiyak kung tama ba itong naiisip ko. Subalit, walang masama kung susubukan natin. Nauna nang lumakad si Alberto at nakasunod lamang sa kanya ang kanyang asawa. Hindi agad sinabi ng lalaki ang lugar kung saan sila patutungo, kaya napakunot na lamang ang noo nito. Malayo-layo na ang kanilang nalalakad nang magreklamo na si Epang. Pambihira, Alberto. Saan ba talaga tayo pupunta? Abay, kanina pa tayo lakad ng lakad. Bakit, Epang? Napapagod ka na ba? Ano pa nga ba sa tingin mo? Kanina pa tayo naglalakad. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayo. Puro ka malapit na. Puro kasukalan at kakahuyan na itong kinaroroonan natin. Mukhang wala nang kabahayan dito. At walang nakatirang mga tao. Yun na nga, Epang. Dito tayo titira. Sa lugar na walang mga tao. Ano ka mo, Alberto? Abay, nababaliw ka na ba? Ang hanap natin ay katahimikan at kapayapaan, hindi ba? Dito sa gubat. Jack, matatagpuan natin yon. Pero Alberto, oo nga't gusto ko rin na katahimikan. Pero wag naman sana sa gubat. Ito ang nararamdaman kong tamang lugar para sa atin, Epang. Paano tayo mabubuhay sa ganitong lugar? Huwag kang mag-alala. Lumaki ako sa bundok, Epang. Mga magsasaka ang mga magulang ko, kaya alam ko kung paano mabuhay sa gubat. Alberto, baka dito na tayo mamatay. Pwede ba, Epang? Saka ka na lamang magreklamo. Saka alam ko na magugustuhan mo rin ang tumira sa ganitong lugar. Isa pa, pansamantala lang tayo rito. Hanggang sa ganap nang mawala ang amoy ng pagiging aswang sa atin. Ay nako, ikaw na nga ang bahala. Ano pa nga bang magagawa ko? Nagpatuloy na lang muli sa kanilang paglalakad ang dalawang matanda. Sa kabila ng kanilang edad, ay hindi pa sila ganun kahina. Tinahak nila ang pusod ng gubat. Hindi nila batid kung anong buhay ang naghihintay sa kanila sa lugar na kanilang pupuntahan. Inabutan na sila ng dilim sa pagpasok sa gubat dahil nga ayon kay Alberto ay sanay siya sa bundok kaya madali lang sa kanya ang mga dapat gawin. Nagpahinga sila sa isang malaking puno. Gumawa ng siga si Alberto gamit ang mga tuyong sanga at dahon na naroon. Kumakalam ang kanilang sikmura kaya mula sa bag na kanilang dala ay inilabas ni Alberto ang baon nilang tinapay at tubig. Pagkakasyahin na nila yon para may laman ang kanilang sikmura at bukas saka na lang hahanap
ng kanilang pagkain. Dahil hindi sanay matulog sa ganung lugar, kaya halos hindi rin nakatulog ng maayos ang mag-asawa. Nagpasalamat pa rin sila dahil kahit paano ay walang mabangis na hayop o ahas na lumapit sa kanila. Siguro dahil sa siga na ginawa ni Alberto. Kinabukasan ay humanap sila ng mas maayos na lugar na maaari nilang maging tirahan. Hanggang may nakitang lugar si Alberto. Nakakita siya ng dalawang magkatabing malaking puno. Nilinis niya ang mga damo doon at saka inayos. Nilagyan ng mga pinutol na sanga. Kumuha rin si Alberto ng malalapad na dahon na pinagdikit-dikit upang maging bubong nila. Ang magiging tulugan ay tinambakan ng mga damo. Nagtulungan ang mag-asawa sa pag-aayos ng kanilang magiging pansamantalang tirahan. Hanggang sa nakadama sila ng pagod, pero halos patapos na ang kanilang ginagawa. Pwede na itong maging pansamantala nating tirahan, Epang. Pero hanggang kailan nga ba tayo rito sa gubat? Mga 1 o 2 buwan. Hanggang sa ganap nang mawala sa katawan natin ang amoy ng pagiging aswang. Mawawala rin yon kapag hindi na tayo nagbabago ng anyo at di na kumakain ng pagkain ng aswang. Sana nga'y maging ligtas tayo rito, Alberto. Ako nang bahala, Epang. Huwag kang mag-alala. Alberto, abay ako'y nagugutom na. Ako rin. O siya, sige. Ako na lamang ang hahanap ng pagkain natin. Dito ka lamang. Aalis na ako. Sandali lang, Alberto. Baka kung saan ka makarating, ha? Ayoko maiwang mag-isa rito. Ano ka ba naman, Epang? Hindi ako lalayo. May nakita kasi akong prutas sa paligid. Yun na lamang ang kukunin ko. O sige, Alberto. Basta't mag-iingat ka. Agad namang nakakita ng puno ng saging na may hinog na bunga si Alberto. Pati na rin hinog na papaya. Malayo na sa kapatagan ang lugar at madalang na ang taong nagtutungo roon. Marahil ang mga halamang tumubo roon ay dahil sa mga taong nakatira na doon o kaya ay dahil sa mga ibon. Pagkatapos nilang kumain ay nakaramdam na ng antok ang mag-asawa. Dahil napagod din sila, kaya nagpasya na silang magpahinga muna. Nahiga sila sa mga dahong nakalatag na inayos ni Alberto na magiging kanilang tulugan. Ilang minuto pa lang silang nakapikit at hinila na ang kanilang mga mata sa pagkakatulog nang meron silang marinig na talagang ikinagulat nila. Narinig mo ba yon, Alberto? Oo, Epang. Tama ba ang narinig natin? Yun nga din ang ipinagtataka ko. May batang umiiyak sa ganitong lugar. Isa lang ang ibig sabihin nun. May ibang taong nakatira dito. Sandali, Alberto. Parang kinakabahan yata ako. Abay, bakit ka naman kakabahan? Mas mainam ngayon na may ibang tao rito. E paano kung aswang yon? At nasundan tayo hanggang dito? Hindi, Epang. Kung aswang yon, naamoy na natin sila. Kung sa bagay, may punto ka. Halika, tumayo ka riyan. Abay, saan naman tayo pupunta? Hahanapin natin ang pinagmumulan ng iyak ng bata. Bakit pa, Alberto? Para makilala natin kung sino sila. Baka pwede nating maging kaibigan. Nag-aatubili man si Epang, subalit tumayo na rin ito para sumunod sa ibig na mangyari ni Alberto. Hinanap nila ang pinanggagalingan ng batang umiiyak. Pinasok nila ang kasukalan sa bahagi ng gubat dahil naririnig nila mula roon ang pag-iyak. Hanggang isang batang lalaki na sa tansya nila ay nasa 4 o 5 taong gulang na ang edad. Hubot-hubad ang bata at marusing ang itsura nito. Isang bata nga, Epang. Ngunit walang kasama. Huwag mo siyang lalapitan, Alberto. Pero bakit?
Kawawa naman. Tulungan natin siya. Alberto, kailangan natin mag-ingat. Baka mamaya ay bitag ang batang yan. Ano ka mo? Bitag? Abay, anong ibig mong sabihin, Epang? Mamaya niyan patibong yan ng isang halimaw o maligno. Kapag pinakailaman, ay kung anong mangyayari sa atin. Hindi naman siguro, Epang. Nakatingin sa kanila na tila nagtataka at natatakot ang batang lalaki na umiiyak. Oh, hayan. Tignan mo. Para ngayon lang siya nakakita ng tao. Natatakot siya at umuurong. Abay, Epang, anong gagawin natin sa kanya? Kawawa naman. Hindi ko nga rin alam Pero, sa tingin ko ipabayaan na lang natin siya. Hindi maaari yun. Paano kung naiwan lang siya ng mga magulang niya dito? Nawala sa gubat. Ang iniisip ko lang naman ay ang kaligtasan natin, Alberto. Habang hindi pa makapagpasya ang mag-asawa kung dapat bang lapitan ang bata, ay napansin nila ang isang hayop na gumagapang papalapit sa batang umiiyak. Ako po, Diyos ko! May malaking ahas na papalapit sa bata! Baka tuklawin ang bata, Alberto! Bugso ng pag-aalala at awa na nararamdaman, ay agad na kumilos si Alberto. Kumuha ito ng isang kapirasong kahoy at ipinukol sa ahas na papalapit sa batang umiiyak. Dahil sa ginawa ni Alberto, ay nabulabog ang ahas at tumakbo ito papalayo at nawala sa damuhan. Saka nagmamadaling lumapit sa batang lalaki na umiiyak at kinarga ito. Hindi na nagawa pang sawayin ni Epang ang asawa. Umiral kay Alberto ang awa at pangamba sa pwedeng mangyari sa bata. Tumigil naman ang bata sa pag-iyak nang kargahin ito ni Alberto. Nakatitig lamang ang bata sa mukha niya. Hindi siya isang halimaw o maligno. Gaya ng kutob mo, Epang. Paano mo naman na siguro yan? Nararamdaman ko yon. Sana nga'y tama ka, Alberto. Kung hindi, baka mapahamak tayong dalawa. Kinausap ni Alberto ang bata, subalit nakatingin lamang ito sa kanya. Mukhang hindi niya ako naiintindihan, Epang. Baka iba ang lengguwahe ng mga magulang niya. Pero nasaan kaya sila? At nagawang iwan dito ang kawawang batang yan. Ibinaba ni Alberto ang kargang bata. Plano niya'y isama ito pabalik sa ginawa nilang pahingahan. Biglang may narinig silang tila alulong ng kung anong hayop. Wari may tinatawag ito. Napansin nilang nanlaki ang mga mata ng bata nang makarinig ng alulong ng hayop. Tila ba pamilyar sa kanya ang tunog na yon. Naulit ang tunog ng hayop. Sa ikalawang ulit ng pag-alulong ay biglang tumakbo ang bata upang puntahan ang pinagmulan ng tunog. Abay, bata! Abay, saan ka pupunta? Sandali lang! Yung tunog, Alberto. Kilala niya kung sinong may likha nun. Halika, sundan natin ang bata. Alamin natin kung anong hayop ang pinagmulan ng tunog na yon. Nagmamadali ang mag-asawa na sinundan ang tumakbong bata. Ganun na lamang ang gulat nila sa kanilang nakita at natuklasan. Nasa kubli noon ang mag-asawa sa makapal na halaman. Hindi maaari. Isang asong lobo ang hayop na pinagmulan ng tunog. Tignan mo, Alberto. Hindi siya natakot sa asong lobo at yumakap pa siya sa hayop. Hindi mo ba napansin? Masaya ang mukha ng asong lobo na makita ang bata. Alberto, hindi kaya ang asong lobo na yan ang tanging kasama ng bata dito sa gubat? Pero imposible yun. Tignan mo, Alberto. Sumakay ang bata sa likod ng asong lobo. Komportableng-komportable siya na nakayakap pa dun sa hayop. Epang, mukhang tama ka. Baka ang asong lobo ang nagpalaki sa kanya. Naging palaisipan sa mag-asawa ang bagay na yon.
Umalis na ang asong lobo na nakasakay ang bata sa likod nito. Bumalik naman ang mag-asawa sa lugar na kanilang pahingahan. Kanina ka pa walang kibo, Alberto. Wala nang makita natin ang batang lalaki na yon. Epang, hindi ligtas ang batang yon kung mananatili siya rito sa gubat. Anong pinaplano mo, Alberto? Ano kaya kung kunin natin ang bata? Alberto, delikado ang iniisip mo. Epang, kawawa ang bata eh. Hindi siya hayop para manatili dito sa gubat. Ibig mo bang sabihin aalisin natin siya rito sa gubat? Yun nga ang plano ko, para magkaroon siya ng maayos na buhay. Bagamat mabuti ang plano ni na Alberto sa batang lalaking kanilang nakita, hindi naman ganun kadali yun. Lalo na't isang asong lobo ang tila nakikilala nitong mga magulang na nagpalaki sa kanya. Hindi rin nila alam kung paano ba napunta sa gubat na yon ang bata. Alberto, kung aalisin natin sa gubat ang bata, paano naman natin gagawin yon? Mapanganib ang asong lobo. Tiyak na magagalit siya sa atin. Yun nga rin ang iniisip ko, Epang. Pero alam kong merong paraan. Sapagkat kailangan pang manatili sa gubat ang mag-asawa upang ganap na mawala sa kanilang katawan ang nakadikit na amoy ng pagiging aswang. Kaya matatagalan pa sila bago umalis doon. Kaya sa mga sandaling yon ay gagawa sila ng paraan upang mapalapit sa batang lalaki na nakita nila sa loob ng gubat. Ngunit tila hindi na sila mahihirapan pang gawin yon dahil isang umaga sa paggising nila ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nabungaran. Alberto! Alberto! Alberto, gumising ka! Madali ka! Bakit, Epang? Ano bang meron? Basta gumising ka. At nang makita mo siya. Sino ba? Bumangon si Alberto at ganoon na lamang ang pagtataka niya nang makita sa harap nila ang batang lalaki. Abay, Alberto, sa tingin ko ay kanina pa siya rito at hinihintay ang pagising natin. Anong ginagawa mo rito, iho? Walang sagot na nakuha si Alberto mula sa bata. Subalit ngumiti ito sa kanya. Ibig lang sabihin ay komportable na ang bata at nais nitong makipagkaibigan sa kanila. Bumukas ang bibig ng bata na tila may ibig sabihin. Kaya lamang tunog na kagaya ng sa asong lobo ang lumabas sa bibig nito. Alberto, ginaya niya ang tunog ng asong lobo. Hindi siya nakakapagsalita. Kaya nga ang ibig sabihin lang nun, matagal niya nang kasama ang hayop na yon. Dahil yun lang ang tunog na lagi niyang naririnig. Kaya yun ang kanyang natutunan at ginagaya. Kaya posible talagang ang asong lobo ang nagpalaki sa kanya. Tama ka, Epang. Ganun na nga siguro. Lumapit sa mag-asawa ang bata. Pinagmamasdan nito ang kanilang tinutulugan. Gusto mo bang dito rin matulog? Ngumiti lang kay Alberto ang bata. Humiga ito sa ginawa nilang higaan na yari sa mga daon at sinapitan ni Epang ng tela. Kumuha si Alberto ng prutas na napitas niya sa gubat. Inialok yon sa bata. Kinain naman ito ng bata at nakangiti pa sa kanila habang nilalantakan ang prutas na ibinigay nila. Hindi naman kumakain ng prutas ang asong lobo. Pero kinain niya ang prutas, Alberto. Abay, malay natin. Baka kakaibang asong lobo ang hayop na yon at kumakain din ng mga prutas. Habang pinagmamasdan ng mag-asawa ang batang kanilang kaharap, ay nagkatinginan sila. Dahil may kirot silang naramdaman sa kanilang mga puso. Kirot na ayaw na sana nilang maalala pa. Subalit dahil sa batang kasama nila ngayon, ay hindi nila naiwasang bumalik
ang isang alaala. Pagkatapos kumain, ay umalis na ang bata. Hindi na nila ito sinundan, subalit dahil sa kanilang ginawa ay ramdam nilang babalikan sila nito. Lalo na't naiparamdam nila sa bata na hindi sila panganib, kung hindi isang kaibigan. Wala na ang bata, ngunit nananatiling tahimik ang mag-asawa. Unang napansin ni Alberto na tila kinusot ni Epang ang kanyang mga mata. Abay, sandali lang, Epang. Umiiyak ka ba? Wala ito. Medyo nangati lang ang mga mata ko. Napuwing yata. Hindi mo na kailangang ipagkaila pa sa akin. Nakita ko ang reaksyon mo at alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Alberto, hindi ko maiwasang hindi siya maalala. Yan! Sinasabi ko na nga ba eh. Bumalik sa akin ang lahat, Alberto. Ang masakit na nangyari sa kanya. Ganon din naman sa akin, Epang. Ang batang kasama natin kanina ay nagpaalala sa akin sa ating nawalang anak. Nagkaroon ng anak na lalaki ang mag-asawang Alberto at Epang. Nag-iisang anak na nagbigay sa kanila ng hindi maipaliwanag na kaligayahan dahil matagal nilang pinangarap yon. Subalit nang dumating ito, ay hindi nila akalain na magiging maikli lang ang panahon ng kanilang pagsasama. May dumukot sa kanilang anak na noon ay nasa 6 na taong gulang na. Ang kanilang hinala, ang taong gumawa nun ay may galit at inggit sa kanila dahil natatangi sila sa mga aswang na nasa kanilang lipi. Dahil yon sa pagtataglay nila ng isang pambihirang bato, nais ng aswang na kauri nila na kunin yon. Ginamit nila ang kanilang anak upang kunin yon sa kanila. Subalit nabigo ang mga ito. Hindi pa rin nakuha ang iniingatan nilang bato. Kaya lang, hindi na rin nila nabawi ang kanilang anak. Tanging dugo ang damit ng kanilang anak ang ipinadala sa kanila. Kaya naman, ipinagpalagay na lamang nila na pinatay na ang kanilang anak. Yun ang masakit na nakaraan na hindi na basta mawawala sa kanilang isipan. At dahil nga sa batang lalaking nakita nila sa gubat, ay nanariwa sa kanilang alaala ang tungkol sa nawala nilang anak. May lamang sana ang anak natin, Epang. Siguro may apo na tayo sa kanya. Katulad ng batang lalaki na narito sa gubat. Ilang dekada na rin ang nakalipas mula nang mawala ang ating anak Alberto. Pero ang sakit at kirot ay naririto pa rin sa aking dibdib. Pareho tayo ng nararamdaman, Epang. Kaya nga naisip ko na sana makuha natin ang batang yun. Talaga bang gusto mo siyang kunin, Alberto? Oo naman, Epang. Baka siya ang muling makakapagpasaya sa atin na magiging kapalit ng nawala nating anak. Kaya lamang, Alberto, hindi yun magiging madali dahil sa asong lobo na kasama niya. Kaya nga maghihintay tayo ng tamang pagkakataon kung paano natin makukuha ang bata. Buo na ang pasya ng mag-asawa. Desidido silang kunin ang batang naroroon sa gubat. Mula nga nang iligtas nila ang bata sa ahas at pinakain nila ito, ay madalas nang bumabalik sa kanila ang bata. Hindi man ito nakakapagsalita sa pamamagitan ng mga senyas at pagpaparamdam ng mga pag-aasikaso at pagmamahal, ay unti-unting napalapit sa kanila ang bata. Gaya ng mga pagkakataong yon na muli itong nagbalik sa kanila. Unti-unti ay tinuturuan nila ang bata ng tamang pagkain. Binihisan rin nila ito. Isinuot ni Epang sa bata ang isang t-shirt ni Alberto. Sa simula ay hindi komportable ang bata. Naiirita ito kapag may suot na damit. Pero ipinilit nila ito hanggang hinayaan na lang ng bata na nakasuot ang damit sa katawan niya.
Siya nga pala, Alberto. Nahihirapan ako sa pagtawag sa kanya. Ano kaya kung bigyan natin siya ng pangalan? Naisip ko nga rin yan, Epang. Kung ano kaya ang ipangalan natin sa kanya? Kung Iloy kaya ang itawag natin sa kanya? Ano ka mo? Iloy? Sigurado ka na yun ang gusto mong itawag natin? Ganun ang naging tanong ni Epang kay Alberto dahil ang pangalang Iloy ay siyang tawag nila sa nawala nilang anak. Sabi ko nga sa'yo, baka siyang magiging kapalit ng nawala nating anak. Kaya yun na rin ang itawag natin sa kanya. Okay lang naman sa akin na tawagin natin siyang Iloy para maramdaman nating hindi siya iba. Hanggang sa nagkasundo na nga ang mag-asawa sa kung anong itatawag nila sa bata. Kaya nilapitan niya ang bata na kumakain ng papaya at kinausap, bagamat hindi nila tiyak kung nauunawaan nga ba sila nito o hindi. Mula ngayon, tatawagin ka namin sa pangalang Iloy. Ano? Gusto mo ba ang pangalang yon? Bagay na bagay yun sa'yo. Nakatingin lang sa kanila ang bata. Ngumiti ito at lumikha ng tunog na kagaya ng sa asong lobo. Subalit pagkatapos ng nilikhang tunog, ay may tunog ng letrang lumabas sa bibig nito. Iloy! Iloy! Alberto, nabigkas niya ang Iloy. Makakapagsalita siya, Epang. Basta magtiyaga lamang tayo sa pagtuturo sa kanya. Tama ka. Matuturuan natin siya magsalita. Diba? Gusto mo matuto magsalita, Iloy? Iloy! Iloy! Oo, yun nga magiging tawag namin sa'yo. Iloy! Nakaramdam ng kasiyahan ng mag-asawa dahil nakikita nila na unti-unti ay may nakikita silang pagbabago sa bata na pinangalanan nilang si Iloy. Kaya nagpatuloy sila sa pagtiyatiyaga upang turuan pa ito ng iba pang salita. Sige nga, Iloy. Sabihin mo. Lolo Alberto. Lolo Erto. Kaya niya! Kaya niya, Epang! Sige pa, ituloy mo! O ito naman. Lola Epang. Lola Epang. Aba, mabilis matuto ang batang ito. Nakakatuwa naman. Masayang-masaya ang mag-asawa sa kanilang pagtuturo kay Iloy nang makarinig sila ng isang atungal ng hayop. Kanina pa pala nanonood sa kanila ang asong lobo. Mahabaging langit. Ang asong lobo. Parang galit yata siya, Alberto. Hindi yata niya gusto na nandito si Iloy. Baka kanina pa niya hinahanap ang bata. Muling umatungal ng malakas ang asong lobo. Naghahanda ito upang atakihin ang mag-asawa. Ang totoo'y kayang-kaya nilang harapin ang asong lobo dahil pareho silang aswang at may kakayahang harapin yon. Yun nga lang, ayaw na nilang gamitin ang pagiging aswang. Nais na nila yung talikuran, kaya nga lumayo sila dahil sa paghahangad ng payapang buhay. Anong gagawin natin, Alberto? Baka kung anong gawin nila sa atin. Huwag kang mataranta, Epang. Saka tignan mo. Nakatingin si Iloy sa asong lobo. Humanda ang asong lobo upang atakihin ang dalawang matanda. Subalit ganun na lamang ang pagtataka nila nang biglang humarang sa kanilang unahan si Iloy. Dinipensahan sila ng bata upang hindi atakihin ng asong lobo. Umatungal na katulad ng sa asong lobo si Iloy. Huminto ang asong lobo at hindi tinuloy ang pag-atake kina Alberto at Epang. Umamo rin ang mukha ng hayop na nakatingin sa dalawang matanda. Titig na titig ang asong lobo kina Alberto at Epang. Epang! Pinrotektahan tayo ni Iloy! Oo nga, Alberto. Nakita ko. Ayaw niyang masaktan tayo ng asong lobo. Nanatiling nakamasid lamang ang asong lobo kay Iloy
at tumitingin din ito sa dalawang matanda. Sumenyas naman si Iloy sa hayop at sumakay na ito sa likod ng asong lobo. Saka umalis ito na nakasakay si Iloy. Sa bukana ng kuweba kung saan dinala ng asong lobo ang bata. Yun ang tirahan ng dalawa. Pagkababa ng bata mula sa pagkakaupo sa likuran ng asong lobo, ay inamoy-amoy ng hayop ang bata. Bahagyang kumaol ang asong lobo na tila may sinasabi sa bata. Sumagot din ng kahol si Iloy na tila naiintindihan ang ibig sabihin ng hayop. May kinuha ang hayop at ibinigay yon kay Iloy. Pagkain yon, isang piraso ng inihaw na karne. Marahil kinuha ng hayop sa kung saan ay may taong nag-iihaw. Agad na nilantakan ni Iloy ang inihaw na karne at sumali na rin ang asong lobo. Makikita na masaya ang dalawa habang pinagsasaluhan ang kapirasong inihaw na karne. Pagkatapos kumain ay nagtungo sila sa kakahuyan. Mula sa mga malalapad na dahon ay may mga naiwang tubig ulan at uminom doon ang asong lobo at si Iloy. Kung paanong uminom ang hayop ay ganun din ang paraan ng pag-inom ng bata. Ipinakikita lamang na lahat ng mga ginagawa at pamamaraan ng isang asong lobo ay ang ginagaya ni Iloy. Pagpapatunay lamang yon na sadyang ang asong lobo ang kasama ng bata habang ito ay lumalaki. Ang mga gawi ng hayop ang unti-unting nais baguhin ni na Alberto at Epang na ugali ni Iloy. Hindi yun magiging madali para sa kanila. Pagkatapos na makainom ang asong lobo at si Iloy, ay nakabalik na ito sa may bukana ng kuweba. Magkatabing nagpahinga ang dalawa. Yumakap pa ang bata sa hayop na kung pagmamasdan ay nakakahanap ang bata ng kapanatagan kapag yumayakap ito sa asong lobo. Samantala, nang sumunod na araw, ay muling nagbalik kina Alberto at Epang ang bata. Kasama pa nitong nagtungo sa kinaroroonan nila ang asong lobo. Tila inihatid pa nito ang bata sa kanila, saka ito tumakbong umalis. Aba, tama ba ang pagkakaintindi ko, Epang? Hindi rin ako makapaniwala, Alberto. Tila hinatid dito ng asong lobo si Iloy. Yun na nga. Ibig lang sabihin, pinagkakatiwalaan niya na tayo. Wala rin siyang ginawang anuman sa atin. Yun na nga, Alberto. Sa tingin ko, ay itinuturing niya na rin tayong kaibigan. Ganun na nga siguro. Nang dahil yun kay Iloy, naramdaman ng asong lobo na hindi tayo panganib sa bata at maging sa kanya. Saan kaya nagpupunta ang asong lobo na yon? Madalang kasi natin siyang makita. Baka humahanap lamang siya ng makakain. Iloy, mamaya mag-aaral ulit tayo ng pagsasalita, ha? Tuturuan kita. Nakikita namin, Iloy, na madali kang matututo. Abay, matalino ka. O sige nga, sige nga. Gusto kong sabihin mo. Opo. Opo. Ayun, kaya-kaya niya, Alberto. Nakangiti si Iloy na tila naiintindihan ang sinabi ni Epang. Minsan pa ay nagtiyaga sina Alberto at Epang na turuan ang bata. Nais nilang matuto itong magsalita at maunawaan ang ibang bagay. Subalit pagdating ng hapon ay bumalik sa kanila ang asong lobo upang sunduin ang bata. Hinayaan naman ng dalawang matanda na sumama ang bata sa asong lobo. Sa ganung paraan ay ganap nang nakukuha ni na Alberto at Epang ang loob ng asong lobo. Naging kaibigan na rin nila ito kalaunan. Hanggang sa lumipas pa ang maraming araw, ilang buwan na rin sila sa gubat. Napagpasyahan na ng dalawang matanda na gawin ang kanilang pinaplano. Kailangan na ba natin gawin yon, Alberto? Oo, Epang. Hindi na tayo dapat pang magsayang ng panahon. Mamaya, dadalhin uli rito ng asong lobo ang bata. Yun na rin ang pagkakataon upang maisama na natin sa kapatagan si Iloy
Doon siya nararapat para magkaroon siya ng magandang buhay. Hindi gaya dito sa gubat. Maya-maya nga ay dumating na ang asong lobo at sakay sa likuran ang bata. Gaya ng madalas na ginagawa, ay agad din itong umaalis at iniiwan na lamang si Iloy. Walang kaalam-alam ang hayop na yun na pala ang huling pagkakataon na makakasama niya ang batang kanyang pinalaki. Ilang buwan na rin ang pananatili ng dalawang matanda sa gubat. Sa palagay nila ay sapat na ang mga panahong yon at hindi sila nagiging aktibo bilang aswang upang mawala na ang nakakapit na amoy sa kanila. Handa na silang bumaba sa gubat at gaya ng kanilang napagkasunduan ay isasama nila si Iloy. Kaya naman nang natiyak nila na wala na at malayo na ang asong lobo, ay naghanda na sila upang bumaba ng kapatagan. Panibagong pamumuhay yon para kina Alberto at Epang. Pinasan ni Alberto sa kanyang balikat si Iloy upang mapabilis ang kanilang paglalakad. Tuwang-tuwa naman ang bata at walang kaalam-alam sa plano ng mag-asawa. Sa edad na mahigit 60 ay malakas pa si Alberto, kaya hindi naging mahirap sa kanya na pasanin ang bata. Subalit habang naglalakad sila papalabas ng gubat, ay makikita sa mukha ni Iloy ang pagtataka dahil ramdam niyang papalayo na sila sa lugar na naging tirahan ng bata. Lolo! Lolo! Ah! Ah, Lolo! Aba, bakit Iloy, apo? May problema ba? Ah! 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 Lolo! Aw! 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 Hindi siya mapalagay, Epang. Iba marahil ang nararamdaman niya. Nagtataka siya. Iloy, apo, meron lang tayo pupuntahan. Saka huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Nagtataka na palinga-linga ang bata. Walang katiyakan kung nauunawaan niya ba ang mga sinabi ni Epang. Bagamat nasa mukha nito ang pagtataka. Pero dahil nga nakuha na ng dalawang matanda ang tiwala ng bata, kaya tahimik na lamang si Iloy. Nakalabas na ng kagubatan sina Alberto at Epang. Nakarating na sila sa lugar na may mangilan-ngilan na dumadaang sasakyan at mga taong naglalakad. Bakas kay Iloy ang pagtataka at pagkabahala sa bagong paligid at sa kanyang mga nakikita. Ibinaba na rin ni Alberto si Iloy sa pagkakapasan upang palakarin na ito. Kaya lamang nang ibaba ang bata ay ayaw nitong maglakad dahil naninibago sa kinaroroon ng lugar. Lola? Lolo? Aba, binabanggit na ni Iloy ang lolo at lola. Siguro ibig niyang sabihin, nasan siya? Tingnan mo ang mukha niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Parang natatakot. Normal lang yan sa gaya niya ngayon lang nakababa ng bundok. Kaya lahat ng makikita niya ay kanyang pinagtataka. Hindi sigurado si Alberto kung nauunawaan nga siya ni Iloy. Subalit sinubukan niyang kausapin ito. Apo, narito ka na sa kapatagan. Dito na ang magiging bago mong mundo. Kami ng Lola Epang mo ang makakasama mo at mag-aalaga sa iyo. Tama nga naman yon, Iloy. Mas masaya dito kumpara sa gubat. Nakatingin lang sa dalawang matanda si Iloy. Subalit wala na itong magagawa, kaya napahawak na lamang ang bata sa kamay ni Alberto. Samantala, sa gubat sa lugar na iniwanan ng dalawang matanda, nagbalik ang asong lobo. May dala pa itong pagkain para kay Iloy. Ngunit gano'n na lamang ang pagtataka ng hayop na wala na siyang datnan sa lugar kung saan niya iniwan ang batang kanyang pinalaki. Agad na tumakbo ang asong lobo at inamoy-amoy ang daan
na posibleng nilakaran nina Alberto at Epang. Umaalulong na may kasamang tahol ang ginagawa ng asong lobo. Sa nililikhang tunog ng hayop ay posibleng sumisigaw ito at tinatawag si Iloy. Maaaring umiiyak din siya dahil wala na ang batang kanyang inalagaan at nakasama na itinuring niyang kanyang anak. Agad namang nakahanap ng matitirhan sina Alberto at Epang. May ipong pera ang mga ito, kaya kahit paano ay may magagamit na panggastos para sa kanilang pagbabagong buhay. Wala naman silang mga mahahalagang gamit, kundi mga damit lamang na pamalit. Sa bago nilang tirahan ay saka pa lang sila bibili ng mga kanilang gamit. Tahimik lang ang bata. Hindi rin ito umiiyak, kundi nagmamasid lamang ng may pagtataka. Mapapansin sa mga mata nito ang pag-aalala na pinapawi naman ng dalawang matanda sa pamamagitan ng pag-aasikaso nila kay Iloy at sa pamamagitan ng pagyakap. Sa bago nilang tirahan ay ipinagpatuloy ni na Alberto at Epang ang pagtuturo sa bata ng pagsasalita, maging ang tamang pagkilos bilang tao upang unti-unting alisin ang gawi ng pagiging hayop na kinalakihan ng bata. Dahil naman sa pagtsatsaga nila ay mabilis na natuto si Iloy. Nakakaintindi na ito ng kanilang mga sinasabi at nakakapagsalita na rin, bagamat paputol-putol at may pagkabulol. Malaking pagbabago yun para kay Iloy na labis na ikinatutuwa ng dalawang matanda. O Iloy, abay bakit ka tumigil sa pagkain? Hindi mo ba nagustuhan ang isdang sinabawan na niluto ko? Sarap! Sarap, Lolo! Sarap! Aba, masarap daw ang sabi ng apo natin. Abay talagang masarap. Salamat, Apo. At nagustuhan mo ang luto ni Lolo, ha? Abay sige, magpakabusog ka. Para sa'yo yung isdang niluto ko. Opo. Hindi lang ang pagsasalita at mga tamang gawi ang itinuro ng dalawang matanda kay Iloy, kundi ang maging magalang din. Dahil kay Iloy ay nagkaroon ng saya at kabuluhan ang buhay ng mag-asawa. Naging inspirasyon din nila ang bata upang ipagpatuloy ang pagbabago, lalo na't tunay na apo ang turing nila sa bata, na ang pangalan ay nagpapaalala ng kanilang nawalang anak. Buo ang pag-asa at paniniwala ng dalawang matanda. Naganap na nilang matatagpuan ang katahimikan at kapayapaan dahil sa plano nilang pagbabagong buhay. Subalit sa gaya nilang mga aswang, wala pa ring katiyakan kung magiging madali nga kaya ang ganung bagay, bagamat patuloy nilang sinusubukan. Unti-unti ay nasasanay na si Iloy sa kanyang bagong paligid. Hindi na rin niya hinahanap-hanap ang asong lobo na nagpalaki sa kanya. Sa pagtulog nito ay maayos na nakakatulog ang bata. Kaya lamang ng gabing yon, mahimbing nang natutulog sina Alberto at Epang nang magising sila sa malakas na sigaw ni Iloy. Umiyak ito ng malakas, kaya agad na nilapitan ng dalawa. Bakit, apo? Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba, Iloy, Apo? Alberto, mukhang nananaginip siya. Iloy! Apo, bakit? Lolo! Lola! Au! Apo! Apo, tama na! Napapanaginipan mo ba siya? Ang asong lobong nagpalaki sa'yo? Alberto, napapanaginipan niya nga siguro. Niyakap ni Epang si Iloy. Hinaplos-haplos naman ni Alberto ang ulo ng bata at pinahid din ang tumutulong luha sa pisngi nito. Pilit ipinaramdam ng mga ito sa bata ang kanilang pagmamahal at pagkalinga na hindi ito nag-iisa. Humihikbi ang bata
na nakayakap kay Epang hanggang sa makatulog ito. Nang makatulog si Iloy ay pinagmasdan nila ang bata. Nakakaramdam sila ng awa dahil may mga pagkakataon na naaalala at nasasabik itong makita at makasama ang asong lobo na nagpalaki rito. Subalit para kina Alberto at Epang ay hindi na kailangan makita pa uli ng bata ang asong lobo. Nasa bagong mundo na si Iloy, ang mundo na nararapat sa isang tao na kagaya niya. Lumipas pa ang mga araw at taon. Naging payapa ang buhay ni na Alberto at Epang sa piling ni Iloy na nagbigay sa kanila ng bagong kaligayahan. Walang anumang dumating sa kanila upang manggulo. Pakiramdam nila ay yun na ang kapayapaang matagal na nilang inaasam-asam. Subalit ang katahimikan na yon ay mapuputol sa pagdating ng problemang liligalig sa kanilang pananahimik. Isang tao ang makakatuklas ng kanilang kinaroroonan. Yun ay walang iba, kundi si Herminio. Hindi ako maaaring magkamali. Si Alberto at Epang ang nasa harap ng tindahang yon. May kasama silang bata. Anak kaya nilang yon. Pero imposibleng magkaroon pa sila ng anak. Habang may iniaalok sa tindahan sina Alberto, wala silang kamalay-malay na may nilalang na kanina pa pala nagmamasid sa kanila. Hindi nila ako dapat makita. Magtatago na lamang ako dito sa poste. Hindi nila dapat malaman na alam ko na kung nasan sila. Samantala, may kakaibang pakiramdam naman si Alberto. Aba Alberto, bakit kanina ka papalinga-linga? Ewan ko ba, Epang? Iba talagang nararamdaman ko. Abay bakit? May sakit ka ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Abay, pakiramdam ko yan Parang may kanina pa nagmamasid sa atin. Ano ka ba naman Alberto? Guni-guni mo lang siguro yon. Sa palagay ko kinalimutan na tayo ng mga kalahi natin. Ilang taon na lumipas. Walang nanggulo sa atin, hindi ba? Malaki na nga si Iloy. At mahusay na rin magsalita. Ibig sabihin, abay matagal ng panahon yon. Wala nang pakialam ang mga kauri natin. Malaya na tayo, Alberto. Malaya na. Sana nga, Epang. Tama ang iniisip mo. Lolo Alberto, gusto ko na pong umuwi. Aba, napapagod ka na ba, Apo? Opo. Ako man, pagod na rin sa paglalakad. Halika na, umuwi na tayo. Opo, Lola Epang. Tayo nang umuwi, Alberto, para makapagpahinga na tayo. Maghapon na nating itinitinda ang ating daing at tuyo. Paglalako ng daing at tuyo ang pinagkakakitaan ng mag-asawa. Kailangan nilang paikutin ang kanilang natitirang pera upang hindi yun tuluyang maubos. Sa paglalako ay madalas na magkakasama ang tatlo. Nakauwi na sina Alberto at nakakain na rin sila ng hapunan. Natutulog na si Iloy na napagod sa paglalako. Napansin naman ni Epa na balisa pa rin at tila may malalim na iniisip ang asawa niyang si Alberto. May gumugulo ba sa'yo, Alberto? Kanina ko pa kasi napapansin na malalim ang iniisip mo. Hindi kasi mawala-wala sa isip ko yung naramdaman ko kanina, Epang. Yung tungkol ba sa sinabi mong tila may nakamasid sa atin? Tama ka. Ibang-iba talaga ang kutob ko. Panganib ang dala ng kung sino man yun. Ginugulo ka lamang ng isip mo, Alberto. Epang, alam ko kung ano ang buhay na iniwan natin. Galit sila at may bagay na hindi nila nakuha sa atin. Kaya malamang, matagal na nila tayong hinahanap. Iniisip mo ba ngayon, Alberto, na posibleng alam na nila
Maaaring nakakalat na rin sa iba't ibang lugar ang mga aswang na kauri natin. Sila man ay nasabihan na rin. Sa ilang taon na wala tayong balita, hindi natin batid kung nakapagparami na sila ng lahi. Anong gagawin natin ngayon, Alberto? Dapat tayong magdoble ingat, Epang. Paano kung bigla na lamang may umatake sa atin? Paano kung pati si Iloy ay pagdiskitahan nila? Yun ang wag na wag nilang gagawin kung ayaw nilang mapahamak sila. Isa pa, hindi maaaring makuha ng sinuman sa ating mga kalahi ang pambihirang bato dahil gagamitin lang nila sa lalo pang kasamaan. Hindi ko hahayaang mangyari yon sa ibabaw ng aking bangkay. Tama ka, Alberto. Tama ka. Matagal kong iningatan ang pambihirang bato. At ni minsan, hindi ko yun ginamit upang manlamang at mamerwisyo ng mga tao kahit paaswang tayo. Kaya mas gugustuhin ko pang baunin ko hanggang sa aking libingan ang pambihirang bato kaysa makuha ng mga kalahi nating aswang at gamitin sa higit pang kasamaan at pag-aasik ng kadiliman. Samantala, ang lalaking nakakita kina Alberto na si Herminio ay agad na ipinaalam sa kanyang mga kasama ang kanyang nalaman. Nagkakaisa sila ng plano batay sa kanilang napagkasunduan. Yan din ang nais ko, mga kasama. Kaya siguro pinag-adyan ang pagkakataon na makita ko ang taong matagal na nating hinahanap. Dinala ko ng aking mga paa sa Barrio Barabas at doon ko nakita ang mag-asawang Alberto at Epang. Bukod sa kanilang dalawa, ay may kasama pa silang isang bata. Natingin mo, sino naman ang batang kasama nila? Hindi ko rin alam. Imposibleng anak nila yon. Pareho na silang matanda para magkaroon ng anak. Maaring ampun nila. Pero kahit sino pa yon, nakita kong talagang mahal na mahal nila ang bata. Kung ganon, mahalagang makapagplano na kagad tayo, Herminio, para mapasa atin na yon. Tama ka. Kapag napasa atin na ang bato, tayo na ang tatanghaling pinakamalakas na aswang. Walang sino mang maaaring gumapi sa atin. Kaya bago pa bigyan ng katuparan ang balak ni Herminio, ay nagmatsyag na muna ang mga ito. Inalam ang kilos ni Alberto at Epang. Dahil naglalako ng kanilang mga inaangkat na produkto ang mga ito, kaya madali lang na nakita silang muli ni Herminio. Hindi ako mahihirapan para alamin ang tiraan ni Alberto. Mamaya, pagkatapos nilang maglako, susundan ko sila hanggang sa kanilang inuuwian na. Ganun na nga ang ginawa ni Herminio, kaya nalaman ito kung saan nila maaaring puntahan ang mag-asawa. Sa hindi kalayuan ng bahay ni Alberto, ay naroon at nagmamasid si Herminio. Dahil laki sa gubat si Iloy, isa sa katangian na di nawala sa kanya ay ang matalas na pangamoy, lalo na kapag nasa lugar siya na pamilyar na sa kanya. Alam niya kapag may ibang nilalang siyang naaamoy. Lolo, may tao po. May nakita kang tao, Apo? Naaamoy ko lang po, Lolo. May kakaiba po akong naaamoy. Aba, pero wala naman akong nakikita. Malapit lang po siya dito sa atin. Sandali lang. Aba, oo nga. Mukhang tama ka nga, Apo. Dahil bigla ko may kakaibang naramdaman. Unti-unti ko na rin siyang naaamoy. Pero nasan kaya siya? Suminghot-singhot si Iloy na tila ibig alamin at sundan ang pinagmumulan ng kanyang naaamoy na ibang nilalang malapit sa kanilang tinitirhan. Inoy! Inoy, Apo, saan ka pupunta? Hahanapin ko po siya, Lolo. Huwag na, Apo! Lolo, tiyak makikita ko po siya. Malapit lang po dito sa bahay. Amoy na amoy ko po siya.
Mula sa pinagkukublihan ni Herminio, ay nakaramdam ito ng pagkabalisa at pag-aalala. Nakita niya na may hinahanap ang bata patungo sa lugar na pinagkukublihan niya. Naku po, naloko na. Hindi pwede. Mukhang dito patungo ang bata. Sumisinghot-singhot pa. Matalas yata kanyang pang-amoy. Kailangan ko na makaalis dito. Ang mahalaga, alam ko na kung saan nakatira si na Alberto. Marahan at pakubli-kubli na umalis si Herminio sa kanyang pinagtataguan. Subalit patuloy naman sa paghahanap si Iloy na lalong lumalakas ang pang-amoy hanggang sa makita niya na may lalaking tumatakbo papalayo. Ayun siya! Sabi ko na nga ba may ibang tao? Agad na tumakbo si Iloy pabalik sa kanyang lolo upang sabihin ang kanyang nakita. Lolo! Tama po ko. May nakita po akong taong tumatakbo. Nasaan na siya? Malayo na po. Di mo inabutan. Mabilis po siya tumakbo papalayo, Lolo. Ngayon, nabubuo na ang hinala ko. Sino po kaya ang lalaking yun, Lolo Alberto? Saka, ano pong kailangan niya sa atin? Pero kung may kailangan siya, bakit siya nagtatago tapos bigla po siyang tumakbo ng palayo nang makita ko siya? May masama siyang pinaplano, Apo. Po? Naku po, Lolo. Kung ganun po, dapat po tayo mag-ingat. Baka masamang tao po yun. Tama ka, Apo. Kaya dodoblehin natin ang ating pag-iingat. Lolo, marunong po akong humawak ng itak. Di po ba tinuruan niyo po ako? Palagay ko, hindi sila pangkaraniwang tao lamang, Iloy. Ano po? Hindi pangkaraniwang tao? Eh ano po sila? Kahit sabihin ko, hindi mo pa ako ganap na maiintindihan. Pero alam ko sa mga darating na araw, mauunawaan mo rin. Kaya saka ko na lamang ipapaalam sa'yo. Dahil sa nangyaring yon, ay madalas na nababahala at nag-aalala si Alberto para sa kanilang kaligtasan. Sa lugar naman ni na Herminio ay nagsimula na silang bumuo ng plano kung paano aatakihin sina Alberto at makuha ang pambihirang bato na kanilang kailangan. Umanda kayo mga kasama. Kailangan huwag tayong mabigo. Tulungan niyo ako makuha ang ating pakay kina Alberto. Dahil tayo ang makikinabang nun. Maaaring tumagos sa inyo ang bisa ng pambihirang bato sa sandaling mapasa atin. Kaya ngayong gabi ay sama-sama tayong sasalakay. Kung marami tayo, tiyak matatarantang mag-asawang yon. Nagkakaintindihan ba tayong lahat, mga kasama? Sumang-ayon naman kay Herminio ang mga kausap na gaya niya ring mga aswang. Subalit ng mga pagkakataong yon ay nasaan yung tao pa ang mga ito. Magiging aswang lamang sila kapag umatake na sila kina Alberto. Tahimik na ang gabi. Payapa nang nagpapahinga sina Alberto. Bagamat nasa puso niya pa rin ang madalas na pagkabahala, ay maaga siyang nakatulog ng gabing yon. Wala silang kamalay-malay sa nakaambang panganib na parating. Maliwanag ang buwan na tumatanglaw sa kapaligiran, subalit sa mga bahaging hindi natatanglawan ng liwanag ay doon nagkukubli ang panganib. Hanggang sa unti-unti ay marahang gumapang ang mga nilalang na iniluwa ng dilim. Patungo ang mga ito sa bahay kung saan ay payapang nagpapahinga ang mag-asawang Alberto at Epang kasama ang batang si Iloy. Pumaikot ang nakakatakot na nilalang sa bahay. Sila ang mga aswang na pinangungunahan ni Herminio. Guguluhin nila ang tahimik ng buhay ni Alberto upang kunin ang inaasam-asam nilang pambihirang bato na iniingatan ng matandang lalaki. Samantala, naalimpungatan sa pagkakatulog si Alberto. Agad siyang nakaamoy ng kakaiba dahil tinangayon ng malamig na hangin na pumasok sa loob ng bahay. Hindi maaari. Nandito sila.
Nagising na rin si Epang. Nakita si Alberto na tila nababahala at nag-aalala. Bakit, Alberto? Ano nangyari? Huwag kang maingay, Epang. May mga aswang. Narito sila. Napatayo si Epang at napasilip sa bintana ng kanilang bahay. Tama ka, Alberto. Nag-aabang sila sa labas. Nakita ko. At marami sila. Natuntun na nila ang kinaroroonan natin. Teka sandali. Si Iloy. Natutulog ang bata. Gigisingin ko ba? Wag. Baka maguluhan lang siya. Hindi pa niya maiintindihan ang mga mangyayari. Eh anong gagawin natin, Alberto? Anumang sandali ay bigla na silang aatake. Kumukuha lang sila ng tamang pagkakataon. Maaaring hinihintay lang nilang lumabas tayo. Ang bihirang bato. Iyon ang kanilang kailangan. Subalit gaya ng nasabi ko na, ay anong mangyari, ay hinding-hindi ko yun isusuko sa kanila. Napakarami ng mga aswang na dumating, Alberto. Nanatiling nakapaligid ang mga aswang sa bahay ni na Alberto. Subalit maya-maya ay nakarinig ang mag-asawa ng ingay mula sa labas na tila nagkaroon ng kaguluhan. Kasabay noon ang mga tunog ng kung anong hayop. Ano yun? May kung anong gulong nangyayari sa labas. Dahil sa ingay na naririnig nila, ay nagising na rin si Iloy na bumangon na sa pagkakahiga niya. Lolo Alberto! Lola Epang! Ano po bang nangyayari? Bakit ang ingay? May gulo po ba? Upang alamin kung ano ang dahilan ng ingay na kanilang naririnig, ay sumilip sa bintana si Alberto. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nagkakagulo nga sila, Epang. May mga umaatake sa aswang na dapat ay manggugulo sa atin. Napasugod na rin sa bintana si Epang upang malaman kung ano bang tinutukoy ni Alberto. Diyos ko, mahabaging langit. May mga asong lobo na kalaban ng mga aswang. Iyon na nga, may dumating na mga asong lobo. Kaingay ang mga asong lobo na nakikipaglaban sa mga aswang. Narinig ni Iloy ang alulong ng mga asong lobo. Si Awu! Andito si Awu! Napasilip na rin sa bintana ang bata at nakita niya ang pakikipaglaban ng mga asong lobo sa mga aswang. Maraming kasama si Awu! Lolo! Lola! Nandito sila! Nandito sila, Awu! Tama ka, Iloy. Tinulungan nila tayo. Kung ganon, alam na rin ng asong lobo itong kinaroroonan natin. Unti-unti ay nawala ang pagkakaingay sa labas ng bahay. Umurong ang mga aswang na aatake sana kina Alberto. Iniligtas sila ng mga asong lobo. Agad namang lumabas ng bahay si Iloy nang marinig na wala na ang gulo sa labas ng bahay. Maraming asong lobo ang dinatnan ni Iloy sa labas. Hindi niya mawarian kung alin sa mga ito ang nag-alaga sa kanya. Mula sa grupo ng mga asong lobo na naroroon, ay namumukod tangi ang isa roon na lumapit sa bata. Agad itong niyakap ni Iloy. Ilang taon na ang lumipas, ay hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ni Iloy sa asong lobo na nakasama niya sa gubat. Nakita ni na Alberto at Epang ang tagpong yun. Umiiyak si Iloy habang nakayakap sa asong lobo. Samantalang mababakas naman sa hayop na yakap ni Iloy ang kasiyahan. Mapapansin din ang luha sa mga mata ng hayop. Luha yun ng kasiyahan. May pag-aatubili namang lumapit ang mag-asawa sa hayop. Nag-alala sila na baka kung anong gawin sa kanila dahil sa pagkuha nila sa bata. Salamat! Salamat at nagkita ulit tayo, Awu! Tumangu-tangu naman ang asong lobo na tila nauunawaan ang sinabi ng bata. Siguro'y masama ang loob mo kina Lolo Alberto at Lola Epang, no? Kasi kinuha niya ako sa inyo. Inalis niya ako sa gubat. Pero wag kang magagalit sa kanila, ha? Awu, kasi mababait sila. Mahal nila ako.
Matamang nakikinig lamang ang asong lobo sa pagkikwento ni Iloy. Tinawag ni Iloy ang dalawang matanda. Lolo Alberto, Lola Epang, lapit po kayo dito. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na po galit sa inyo si Awu. May pag-aatubili man ay lumapit pa rin ang dalawang matanda kay Iloy at sa asong lobo. Awu, di ba? Kaibigan mo na rin sina Lolo Alberto at Lola Epang? Kasi mababait sila. Saka, mahal na mahal nila ako. Totoo yun. Mahal namin si Iloy. Ang laki na niya, hindi ba? Saka, masaya na ako kasama sila. Kaya, pasensya ka na, Awu, kung di na ako pwedeng sumama sa inyo. Pero, salamat talaga sa pagbisita mo. Saka sa pagliligtas mo sa amin sa mga halimaw na yon. Mga aswang ang nilalang na yon, Iloy. Sila yung sinasabi ko na may masamang balak sa atin. Pero dahil sa mga asong lobo, hindi nagtagumpay ang mga aswang sa kanilang plano. Awu, maaari na kayong bumalik sa gubat. Huwag kang mag-alala. Ayos na ayos lang ako dito. At kahit anong oras, pwede mo akong bisitahin. Tila naunawaan ng asong lobo ang mga sinabi ni Iloy. Bagamat may lungkot sa muka, ay umalis ang hayop upang bumalik sa gubat. Tanggap ng asong lobo na nagpalaki kay Iloy ang pasya ng batang lalaki. Samantala, sa pagbabalik ni na Herminio sa kanilang kuta, ay nagwawala ito sa galit, sanhi ng kanilang naging kabiguan. Paanong nagkaroon ng mga asong lobo sa lugar na yon? At talagang ipinagtanggol pa ng mga pesting hayop na yon ng mag-asawang Alberto at Epang. Hindi pwede ito, hindi pwede ito! Nabigo ang aming plano. Dahil sa mga pakialamerong hayop na yon, may mga kakampi palang mga asong lobo sina Alberto at Epang. Paanong nangyari yon? Palaisipan kay Herminio ang pagkakaroon ng mga asong lobo sa lugar ni na Alberto na naging dahilan ng kanilang kabiguan, sapagkat hindi kinaya ng mga aswang ang mga mababangis na hayop. Pero natitiyak kong hindi sa lahat ng pagkakataon ay naroon ng mga asong lobo na yon. Baka nagkataon lamang. Kaya hindi pa tapos ang laban. Humanda ka, Alberto. Dahil babalikan ka namin. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakukuha sa iyo ang pambihirang bato. Samantala, pagkatapos ng mga naging pangyayari na nasaksihan ni Alberto at Epang, ay naging panatag na ang kanilang mga damdamin. Nakatitiyak na silang hindi basta mawawala sa kanila si Iloy. Hindi na ito babalik pa sa gubat. Pinatunayan yun ng bata nang makita niya ang asong lobo na nagpalaki sa kanya. Bagamat mahal ng bata ang asong lobo na tinawag niyang si Awu, ay pipiliin pa rin nito na sila ang makasama. Iloy, apo! Salamat, ha! Pinasaya mo kami ng Lolo Alberto mo, Iloy. Bakit po? Si Awu at mga kaibigan niya po ang nagligtas sa atin. Hindi po ako. Alam ko, Iloy. Pero nakita ko na pinili mo kami ng Lola Epang mo. Hindi ka sumama kay Awu para bumalik sa gubat. Hindi naman po ako hayop, Lolo Alberto eh. Abay, oo nga naman, Alberto. Tama ang apo mo. Dito sa kapatagan, kung saan naroon ng mga tao, dito siya nababagay. At kami ang pinili mo makasama, Iloy. Opo, pero mahal ko rin naman po si Awu. At alam ko na iintindihan po niya ako. Saka sinabi ko po sa kanya na di niyo po ako pinababayaan. Malungkot po siya nang umalis, pero okay lang po sa kanya na maiwan na po ako sa inyo, Lolo Alberto. Hindi ko rin inaasahan ang ginawa nila. Kung hindi dumating ang mga asong lobo, inatake na sana tayo ng mga aswang. Ibig lang sabihin, Alberto, baka matagal nang nagbabantay sa atin ang mga asong lobo. Dahil sa ating apo na si Iloy. Pwedeng ganun na nga. Hindi nila pinababayaan ang apo natin.
kahit wala na siya sa gubat. Lolo Alberto, sandali lang po. Yung mga aswang po na nakaharap ni na Awu, baka bumalik po sila. Naisip ko na rin yan, Apo. Dahil nabigo sila sa kanilang plano. Kaya sigurado akong naghahanda sila sa ikalawang pagsalakay. Dapat po maghanda po tayo. Pero alam ko po, hindi po tayo pababayaan ni na Awu. Mukhang tama si Iloy. Nariyan lagi ang mga asong lobo para protektahan ang apo natin. Minsan pa ay tinipon ni Herminio ang mga kauring aswang upang muling bumuo ng kanilang plano. Makinig kayo. Hindi tayo dapat sumuko hanggat hindi natin nakukuha ang pakay natin kina Alberto at Epang. Pabalikan natin sila. Pero hindi tayo maaaring bumalik sa bahay nila dahil sa mga asong lobo na nakikialam sa ating ginawang pag-atake. Ano ba naiisip mo, Herminio? Paglalako nila ng kanilang produkto, saka natin haharangan si Alberto. Pero wag natin siyang hayaang makapagpalit ng anyo upang hindi magkaroon ng bisa sa kanya ang pambihirang bato. Dapat may dala tayong pampahilo upang mawalan siya ng malay at malaya natin siyang maiuwi dito sa ating kuta. Sige, pag-aaralan namin yan kung paano gagawin. Kailangan sa lalong madaling panahon dahil mahalaga ang bawat sandali. Tutal, tinalikuran na nila ang pagiging aswang. Kaya dapat hayaan niyang tayo na ang makinabang ng batong taglay niya na makakapagpalakas ng ating pagkaaswang. Yun nga lang, pilit pa rin nilang ipinagdadamot yon. Kaya kung ayaw nilang ibigay sa maayos na paraan, dadaanin natin sa marahas na paraan. Agad na ngang ikinasa ng grupo ng mga aswang sa pangunguna ni Herminio ang ikalawang plano. Kabisado na niya ang lugar na madalas pinupuntahan ng mag-asawang Alberto at Epang. Kaya naman hinati nila ang kanilang grupo upang maging madali ang kanilang plano. Nang pagkakataong yun na naglalako ng kanilang paninda sina Alberto at Epang, ay hindi nila kasama ang batang si Iloy. Hindi mainam ang pakiramdam ng bata, kaya pinagpahinga muna nila ito kahit pa nagpupumilit ito na sumama. Subalit habang naglalakad ang mag-asawa para puntahan ang kanilang mga suki, ay naroon ang pag-aalala at pagkabahala. Ama bang iniwan natin sa bahay ang ating apo, Alberto? May sakit si Iloy. Baka kung mapaano lang at lumala pa ang nararamdaman kung isasama natin siya. Mapapagod lamang ang bata, Epang. Nag-aalala kasi ako para sa kanya, Alberto. Alam kong walang masamang mangyayari sa kanya. Nakita mo naman siguro kung paano nilabanan ng mga asong lobo o mga aswang dahil nag-aalala sila sa kaligtasan ni Iloy nang paikutan tayo ng mga aswang na yon. Kaya kahit iwan natin sa bahay ang ating apo, natitiyak kong ligtas siya roon. Walang mangyayaring masama sa kanya. Magtiwala ka sa akin. Natatakot lang kasi ako. Baka mawala si Iloy. Hindi yun mangyayari, Epang. Sa kabuo rin ng paniniwala ko sa pangakong sinabi ni Iloy na hindi niya tayo iiwan. Patuloy sa pag-uusap ang dalawang matanda habang naglalakad upang puntahan ang kanilang mga suki. Wala silang kamalay-malay na may mga matang nakasubaybay na sa kanila kanina pa. Upo na nga muna tayo, Alberto. Napapagod na ako. Masakit na ang aking mga binte. Ako man, kaya magpahinga na muna tayo sandali. Ay, Diyos ko. Teka, bakit ganun? Ang alin, Alberto? Iba ang pakiramdam ko. Huwag mong sabihin may kung ano ka na namang nararamdaman. Bago pa sagutin ni Alberto ang sinabi ni Epang, ay lumapit sa kanila ang grupo ng mga tao na nun lang nila nakita. Subalit ramdam nilang mga aswang ito kahit pa nasaan yung tao. Bago pa nakakilos ang dalawang matanda, ay may itinakip sa mukha nila ang mga ito. Isang kapirasong tela
na may nakakahilong kemikal, dahilan upang mawalan ng malay ang mag-asawa. Lupaypay na muntik nang matumba ang mga ito, subalit nasalo agad. Binuhat nila ang mag-asawa upang dalhin sa kanilang pinagkukutaan. Walang pagsidlan ng kasiyahan si Herminio nang makitang tagumpay ang mga inutusan niya. Magaling, magaling, magaling. Mahusay ang inyong ginawa. Kayo lang pala ang makakapagdala sa dalawang yan. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kapag kami ang kumilos, tsaka'y may magandang resulta. Tinitiyak nyo bang nakagapo sa mga yan? Kapag nagkamala yan at naging aswang, hindi natin kayang kontrolin ang maaari nilang gawin. Huwag ka magalala. Ginamitan namin sila ng panali na hindi kayang mapatid ng kahit na sinong aswang. Hintay ni na Herminio na magkamalay ang dalawang matanda. Ganun na lang ang pagtataka nila Alberto at Epang nang makita nila si Herminio. Ikaw pala may kagagawa ng lahat ng ito, Herminio. Oo, at wala nang iba pa, Alberto. Hindi ko na itatanong kung anong kailangan niyo sa amin, dahil alam ko na kung ano yon. Ang pambihirang bato. Yun ba ang dahilan, Herminio? Tinatanong pa ba yan? Sabi nga ni Alberto, alam na niya ang dahilan. Nagsasayang lamang kayo ng panahon dahil kahit na ano pang gawin nyo, hindi ko ibibigay at ipagkakatiwala sa inyo ang bato. Ibigay mo na lamang sa amin para tapos na ang problema at palalayain namin kayo mag-asawa. Yun lamang ang tangi namin kailangan. Wala na sa akin ang batong kailangan nyo. Napatitig si Epang sa asawa. Hindi niya mawari kung totoo ba ang sinasabi nito dahil wala naman itong nabanggit sa kanya. Huwag mo na kaming ululin, Alberto. Gusto mong paniwalaan ka namin? Hindi ako hangal para maniwala sa'yo. Ibigay mo na ang batong kailangan namin. Pagkatapos nun, malaya na kayo. Isa pa, hindi mo na yung kailangan dahil tinalikuran nyo na ang pagiging aswang. Ba't ipagnadamot nyo pa yun? At hindi na lang ipasa sa amin? Dahil ayokong gamitin nyo sa inyong kasamaan at pag-aasik ng kadiliman. Ang gusto ko ay maging katulad namin kayo. Piliing magbago at hangarin ang katahimikan. Tama na. Tama na ang kasamaan at pagpapaalipin sa kadiliman. May panahon pa para magbago at maging mabuti at normal na tao. Hangal ka, Alberto. Kahit minsan, hindi pumasok sa utak namin ang sinasabi mo. Dahil hindi namin gagawin ang gaya ng ginawa mo. Hindi namin isusuko ang pagiging aswang. Dahil masaya, maging masama. Baliw ka na. Baliw ka na, Alberto. Hindi ka namin tutularan. Bibigyan ka pa namin ng konting sandali upang makapag-isip, Alberto. Kaya iiwan muna namin kayo ng asawa mo. At sa pagbabalik namin, ay inaasahan kong nakapagpasya ka na ng tama. Iniwan ng grupo ni na Herminio ang mag-asawa. Samantala, nakakunot naman ang noo ni Epang na nagtanong sa kanyang asawa dahil di pa rin ito makapaniwala sa sinabi ni Alberto kanina. Biro lang ba yun, Alberto? Na sinabi mong wala sa'yo ang hinahanap nilang bato? Walang dahilan para magbiro ako, Epang. Saka kung nasa akin yun, may nagawa na sana ako para makatakas tayo rito. Tama ka. Yun din nga ang iniisip ko. Abay, kung wala na sa'yo ang bato, nasaan? Na kay Iloy. Ano ka mo? Ipinasa mo sa apo natin? Kaya ba siya nagkasakit? Oo. Tama ka, Epang. Nanibago ang katawan niya nang ipasa ko sa kanya pambihirang bato. Pambihira ka, Alberto. Bakit mo ginawa yon? Tiniyak ko lang ang kaligtasan ng apo natin, Epang. Sabi ko nga sa'yo, laging may nagtatangka sa buhay natin. Ayokong idamay nila si Iloy. Kung nasa kanyang bato,
matitiyak natin ang kanyang kaligtasan. Isa pa, may kutob akong gagamitin nila si Iloy laban sa atin. Kaya lihim kong isinubo sa kanya ang bato. Kung sa bagay ay tama ka, maililigtas ng pambihirang bato si Iloy sa mga aswang na may magtatangka ng masama sa kanya. Samantala, umiiyak na si Iloy na nag-iisa sa bahay. Gabi na ay wala pa ang kanyang lolo Alberto at lola Epang. Alam niyang hindi ganun ang kanyang lolo at lola. Pagdating ng gabi ay kasama na niya ang mga ito. Subalit naiiba ang pagkakataong yon. Patuloy ang pag-iyak ng bata. Ang tunog ng paghikbi ng bata ay tinangay ng hangin at umabot yon sa kinaroroonan ng asong lobo. Matalas ang pandinig at pakiramdam ng asong lobo, kaya agad itong kumilos at pinuntahan ang kanyang mga kasama. Bababa sila ng kapatagan para alamin ang kalagayan ni Iloy. Ilang sandali pa ay nagtipon-tipon na ang grupo ng asong lobo na magkakasamang bumaba sa kapatagan. Iisang lugar ang kanilang direksyon at yun ay doon sa tinitirhan ni na Iloy. Pagkarating ng mga asong lobo sa tirahan ni na Iloy ay nagbantay ang mga hayop at pumaikot sa bahay. Pumasok sa loob ng bahay ang asong lobo na nagpalaki kay Iloy. Ganun na lang ang kasiyahan ng bata nang makita uli si Ahu. Awu! Awu! Sinabi ko na nga ba't babalik kayo? Lumikha ng tunog ang asong lobo na tila nakikipag-usap kay Iloy. Nagpatuloy naman sa kanyang sinasabi ang bata. Awu, wala si na lolo at lola. Kinakabahan ako. Baka kung napano na sila. Baka may ginawa na sa kanila mga aswang. Yung mga nakalaban nyo. Sila ang mga aswang na may masamang plano kina Lolo Alberto. Awu, tulungan mo ako. Hanapin natin sila lolo at lola. Baka kailangan nila ang tulong natin. Kumahol ang asong lobo bilang pagpayag sa ibig mangyari ni Iloy. Saka umalulong din ito bilang pagbibigay ng hudyat sa mga kasama nito. Hindi pa rin nalilimot ni Iloy ang kanyang dating ginagawa nung nasa gubat pa siya. Kaya sumakay ito sa likod ng asong lobo. Mas malaki na nga lang si Iloy ngayon, pero kayang-kaya pa rin ng hayop. Mahigpit na humawak ang bata sa leeg ng asong lobo. At pagkadakay tumakbo na ito upang hanapin ang kanyang lolo at lola. Nakasunod naman sa kanila ang grupo ng mga asong lobo. Handa nilang hanapin ang kinaroroonan ng dalawang matanda. Samantala, tapos na ang oras na ibinigay ni Herminio upang makapagdesisyon si Alberto. Muli ay hinarap nito ang dalawang matanda. Siguro naman, meron ka ng tamang desisyon, Alberto. Hindi pa rin nagbabago kung ano man ang sinabi ko kanina, Herminio. Wala na talaga sa akin ang pambihirang bato na hinahanap nyo. Talagang nagmamatigas ka pa rin, Alberto. Sinasabi ko lamang kung ano ang totoo. Gusto mo pa yatang magkasubukan tayong dalawa at masaktan ka. Kahit saktan mo pa kami ng asawa ko, hindi na magbabago yun. Herminio, di kaya nagsasabi ng totoo si Alberto? Totoo sinasabi ng asawa ko. Maniwala kayo sa kanya. Dahil kung nasa kanya pa rin ang pambihirang bato, hindi siya papayag na manatili kaming bihag dito. Napaisip bigla si Herminio dahil may katwiran si Epang. Nagtitiis ang dalawang matanda na magsilbing bihag samantalang kayang-kaya ni Alberto na labanan sila. Ang maging aswang at gamitin ang batong magbibigay ng pambihirang lakas at kapangyarihan. Kung talagang wala sa iyo ang pambihirang bato, nasan yun? Kanino mo ibinigay? Alam kong hindi mo yung basta-basta itatago lang o itatapon. Dahil kung itatapon mo yon, makukuha yun ng maligno. Hindi mo na kailangang malaman pa, Herminio. Talagang matigas ang ulo mo, Alberto. Wala kang makukuha sa akin, Herminio. Kung wala pala kaming mahihita sa inyo, para sana't binuhay pa namin kayong dalawa, kayang-kaya na pala kitang patayin
dahil wala na sa'yo ang bato. Natahimik sina Alberto at Epang dahil posibleng yun na ang kanilang katapusan. Samantala, natuntun na ng mga asong lobo ang pinagkukutaan ni Herminio. Matapang ang amoy ng mga aswang, kaya agad nilang natagpuan yun. Sinundan lang nila ang amoy nito. Alam ng mga asong lobo ang amoy ng mga aswang dahil nakasagupa na nila ang mga ito. Kung ganun, nasa loob ng lugar na yan sina Lolo Alberto at Lola Epang? Awu, ililigtas natin sila. Tumango ang asong lobo bilang pagtugon sa sinabi ni Iloy. Samantalang ang mga kasama nito ay naghihintay lang ng hudyak upang sumalakay. Sa loob ng kuta kung saan ay bihag ng mga aswang ang dalawang matanda, handa na si Herminio na ibigay dito ang parusang kamatayan. Alberto, wala ba tayong gagawin upang ipagtanggol ang ating sarili? Baguhin man natin ang ating anyo, maging aswang man tayo, wala na ring mangyayari. Mapapatay at mapapatay rin tayo. Isa pa, nagpasya na tayong isuko ang pagkaaswang, hindi ba? Hihintayin na lang ba natin ang ating kamatayan? Huwag kang mag-alala, Epang. Hindi tayo pababayaan. Abay, Nino! Maghintay ka lang. Alam ko at nararamdaman ko na ililigtas niya tayo. Biglang nagkaroon ng ingay sa labas ng pinagkukutaan ni Herminio. Kasunod ang alulong ng mga hayop na asong lobo. Anong ingay yon? Anong kaguluhan yon? Herminio! May sumalakay sa atin! Sino? Ang mga asong lobo na nakainkwentro na minsan ng grupo natin. Narito sila, kasama ang batang alaga ni Alberto. Hindi maaari ito. Harapin ang mga asong lobo. Hindi pwedeng guluhin nila at lipunin tayo. Iniwan ni Herminio ang dalawang matanda upang tumulong sa pakikipaglaban kontra sa ginawang pag-atake ng mga asong lobo. O ano? Nakita mo na, Epang. Sabi ko naman sa'yo, hindi tayo pababayaan ni Iloy at ng mga asong lobo. Ililigtas ulit nila tayo sa ikalawang pagkakataon, Alberto. Matindi ang sagupaan na nangyari sa labas. Laban ng pangil sa pangil. Pangil na matutulis ng asong lobo. Laban sa pangil ng mga aswang gabunan. Sumisirit ang mga dugo at pumupulandit din ito sa bawat sagpang at kagat. Samantala, habang nakikipaglaban ang mga asong lobo sa mga aswang, ay kasama naman ni Iloy ang asong lobo na nagpalaki sa bata. Hinahanap nila ang kinaroroonan ng dalawang matanda hanggang sa matagpuan nila ito. Maraming salamat at dumating kayo, Apo! Akala ko'y katapusan na namin, Iloy. Tinulungan po ako ni Awu, Lolo Alberto, Lola Epang. Maraming salamat sa iyo, Awu! Humahol ang asong lobo. Samantala, kakalagan na sana ni Iloy ang pagkakagapos sa kanyang Lolo Alberto at Lola Epang nang may kamay na pumigil at humawak sa kanya. Si Herminio yun na biglang dumating. Hindi mo sila maaaring pakawalan, bata. At dahil nandito ka na rin, magkakasama-sama na kayo sa kung saan kayo nababagay sa inyong pagwawakas. Biglang naging aswang si Herminio at aatakihin ang dalawang matanda. Subalit sinunggaban siya ng asong lobo na sinakmal sa liig. Nahawakan naman ng aswang ang asong lobo at sinakalito. Nakita yun ni Iloy. Bugso ng kagustuhang matulungan ng asong lobo na kaibigan, kaya sinugod ng bata ang aswang. Hindi ito natakot man lamang. Bitiwan mo si Awu! Sa ginawang pagsugod ni Iloy ay ganoon na lang din ang pagtataka ng bata dahil nagawa niyang labanan ang aswang. Halos tumalsik ang ulo nito sa lakas ng pagkakasuntok ng bata. Kaya nabitiwan ng aswang ang asong lobo. Sinundan pa ni Iloy ang bumagsak na aswang at muling pinakawalan niya ang sunod-sunod na suntok hanggang sa halos
Malagutan na ito ng hininga. Nagkatinginan ang dalawang matanda sa ginawa ng bata sa aswang. Abay, paano niyang nagawa yun, Alberto? Hindi naman ganun kalakas ang apo nating si Iloy. Sinabi ko nga sa'yo, Epang. Ipinasa ko na kay Iloy ang pambihirang bato. Hindi niya alam yon dahil natutulog siya nang isubo ko yun sa kanyang bibig. Nang matiyak ni Iloy na hindi na gumagalaw ang aswang, ay nilapitan niya ang kanyang lolo Alberto at lola Epang at kinalagan ito. Pagkakalag na pagkakalag ay agad silang lumabas ng lugar na yon na pinagdalhan sa dalawang matanda. Kasama na rin nilang lumabas ang asong lobo. Samantala, ang nangyayaring sagupaan ng mga aswang at asong lobo sa labas ay halos patigil na rin. May mga asong lobo na namatay dahil sa mga aswang, subalit higit na marami ang mga aswang na napatay ng mga asong lobo. Ang ilang aswang na buhay, subalit sugatan, ay tumakas na lamang. Umalis na tayo rito bago pa dumating ang ibang aswang na makakaalam ng nangyari dito. Tayo na, Iloy. Nagmamadali na silang umalis. Lumikha na rin ng alulong ang asong lobo bilang senyas sa mga kasamang hayop na dapat na nilang iwan ang lugar. Binagtas nila ang may kadilimang lugar, papauwi sa bahay ni na Alberto. Nang nasa lugar na sila malapit sa daan patungo sa kagubatan, ay huminto roon ang mga asong lobo. Dito na ba kayo, awo? Kumahol ang hayop sa tanong ni Iloy. Iiwan na namin kayo dito, awo. At muli, maraming salamat sa inyo. Hinding-hindi namin malilimutan ang mga ginawa nyo. Niyakap ni Iloy ang asong lobo. Alam ko magkikita pa ulit tayo, awo. Hindi ito ang huli nating pagsasama. Alam ko yun. Emosyonal para sa asong lobo ang pangyayaring yun dahil muli niyang iiwan si Iloy. Subalit kailangan yun ang mangyari. Lumakad na ang mga hayop papasok ng gubat habang nakamasid ang dalawang matanda at si Iloy. Subalit ganun na lamang ang gulat nila nang mula sa bukana ng gubat na papasukan ng mga asong lobo ay lumitaw ang isang nilalang, isang napakagandang engkantada. Sa aking ginawang paggambala sa inyo. Sa paglitaw ng engkantada ay mapapansin na kakaiba ang reaksyon at pagkagulat ng asong lobo. Naroon ang kasiyahan. Asong lobo, alam kong ito na matagal mo nang pinakahihintay na pagkakataon ang magpakita ulit ako sa iyo. Gaya ng aking naging pangako, dahil ang muli kong paglitaw ay mangangahulugan ng isang magandang balita. Matamang nakikinig at nakamasid lamang sina Alberto, Epang at Iloy sa mga mangyayari habang nagsasalita ang engkantada at kausap nito ang asong lobo. Tapos na ang sumpa na ipinataw sa iyo dahil nagawa mo ang tatlong mabubuting bagay na siyang magpapalaya sa iyo. Kaya ngayon, sa pamamagitan ko, ay binabawi ko na yon at ibabalik ka na sa dati mong anyo. Tapos na ang sumpa at paghihirap mo. Sa pamamagitan ng isang senyas ng engkantada, ay kitang-kita ni na Alberto ang unti-unting pagbabago ng anyo ng asong lobo. Naging tao ito at isang makisig na lalaki. Nakahubad ito na tila nahihiya sa kanyang kalagayan. Kaya sa isang senyas pa ng engkantada ay nadamitan ang lalaki. Hindi na ako magtatagal at inaasahan ko na magiging lubos na ang iyong kabutihan at pagbabagong buhay. Hindi ka nagagawa ng anumang labag sa batas ng kalikasan. Pagkatapos ng paalalang yun ng engkantada, ay bigla itong nawala. Humarap naman ang lalaki kina Alberto. Nagmamadaling lumapit ito at yumakap sa dalawang matanda. Nagtataka naman na nakatingin si Iloy. Hindi naman malaman ni na Alberto at Epang ang sasabihin. Dahil takang-taka pa rin sila
sa mga nangyayari. Abay, sandali lang. Sino ka ba at bakit niyakap mo kami ni Epang? Ikaw naman, Alberto. Baka nagpapasalamat lamang sa atin dahil bahagi tayo ng malaking pagbabago sa buhay niya. Nakalaya na siya sa sumpa ng engkantada at ng bathala ng kagubatan. Ikaw talaga. Porkit magandang lalaki at matipuno ang pangangatawan na gusto mo na namang niyayakap ka. Abay, ganyan-ganyan din naman ako nung kabataan ko Kaya nga nagustuhan mo ko umamin ka. Tumigil ka na nga, Alberto. Abay, pagkatanda-tanda mo na nagsiselos ka pa. Nakakahiya dito kay... ano nga bang pangalan mo, iho? Wilson po. Ako po si Wilson. Wala po ba kayo napapansin sa leeg ko? Napatingin ang dalawang matanda sa leeg ni Wilson. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata nina Alberto at Epang. Well, ganyan-ganyan din ang hugis pusong balat sa leeg ng anak naming nawala. Huwag mong sabihin, ikaw ang aming si Eloy. Ako nga po, inang. Ako ang inyong si Eloy. Natahimik at hindi agad makapagsalita sina Epang at Alberto. Subalit dahil sa sinabi ng lalaki, ay biglang napayakap ng mahigpit si Epang. Pumalahaw ng iyak at hindi niya yun nagawang pigilan. Maging si Alberto ay napaluha na rin na yumakap na rin kay Wilson. Sabihin, ikaw nga ang anak naming si Eloy. Tatang ako nga ito. Ako nga ang inyong anak. Nang mga pagkakataong yon, ay nakamasid lamang ang batang si Eloy. Pilit niyang inuunawa ang mga nangyayari. Ang lalaking kaharap niya ngayon, nakapangalan niya, ang tunay na si Eloy, na pinanggalingan ng pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang lolo Alberto at lola Epang. Dahil pala isipan ang mga pangyayari, kaya ikinuwento ni Wilson ang dahilan ng kanyang pagkawala, kung bakit nawalay siya sa kanyang mga magulang at kung paano siya naging asong lobo. Gaya ng pagkakaalam ni na Alberto at Epang, ay dinukot na mga aswang na nais magiganti sa kanila ang kanilang anak na si Eloy na nasa 6 na taong gulang pa noon. Pinagtangkaan siyang patayin ng mga aswang, subalit nakatakas siya hanggang sa may ibang taong nag-ampon sa kanya. Hindi na rin kasi niya alam kung paano babalik sa kanilang bahay. Inalagaan at maayos na pinalaki si Wilson ng taong umampun dito. Dahil pagtutroso ang trabaho ng mga taong kumukup sa kanya, ay yun na rin ang naging trabaho ni Wilson sa kanyang paglaki. Subalit sa trabahong yun ay may nalabag siyang batas ng kagubatan. Dahil sa walang habas na pumuputol ng mga puno, kahit mga batang puno ay pinuputol nila. Nagalit ang bathala ng kagubatan, kaya sa pamamagitan ng isang engkantada ay pinarusahan siya sa pamamagitan ng isang sumpa. Ginawa siyang asong lobo na naging bantay sa gubat. Hindi na ito nakabalik pa sa kanyang pamilya. Ang pagkawala ni Wilson sa gubat ay labis na ikinalungkot at ikinasama ng loob ng kanyang asawa. Kaya kahit nag-iisa ay nagtungo ito sa gubat upang hanapin ang asawa na noon ay isa ng asong lobo. Nang mga panahong yun ay nagdadalang tao at halos kabuwanan na ng asawa ni Wilson. Dahil nag-iisa lang na nagpunta sa gubat ang babae, ay napaanak ito ng dahil sa pagod. Kaya nga lang ay binawian ng buhay sa panganganak ang babae. Nakita ni Wilson na noon ay nasa anyo ng asong lobo ang naging paghihirap ng kanyang asawa. Kaya ang anak nila na isinilang ng kanyang asawa ay siya niyang inalagaan. Ang batang yon ay ang kasama nila ngayon na si Eloy. Sa pagtatapos ng kwento ni Wilson tungkol sa mga pangyayari sa buhay niya, ay umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Maging sina Alberto at Epang ay hindi rin napigilan ang pag-iyak, lalo na nang malaman nila
na ang batang kinuha nila sa gubat ay tulay pala nilang apo. Inang, tatang, nung nasa gubat kayo, alam ko nang kayo ang aking mga magulang. Kaya lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dahil isa akong asong lobo. Kaya pala, ganun na lang ang pagtataka namin dahil naging napakabait sa amin ng asong lobo. Yung pala'y, ikaw ang anak namin na inilayo sa amin. Iloy anak, siguro ngayon ay nauunawaan mo na ang lahat. Opo. Kayo po pala ang tatay ko. Si Awu. Oo anak, tama ka. Tama ka anak. Ako nga si Awu. Ako ang tatay mo. Niyakap ni Wilson ng mahigpit si Iloy. Sila naman ay ang totoo mong lolo at lola. Kaya pala, ganun na lamang ang ganang loob ko sa batang yan ang una kong makita. At hindi ako pumayag na hindi namin siya isasama sa pagbabalik namin sa kapatagan. Dati pa'y may lukso ka na ng dugo, Alberto. Kaya siguro ay ganun din ang naging desisyon mo. Ipinahintulot ng may kapal na magtungo tayo sa gubat dahil naroon ang sagot sa lahat ng mga tanong at pinagdadaanan natin. Napakaganda ng plano sa atin na may kapal. Ito ang regalo niya sa atin, Epang. Dahil sa desisyon natin na magbagong buhay at talikuran ng ating dating masasamang gawain at pagkatao. Tama ka. Kahit naging mahirap, ay dinala niya tayo sa tama para ibigay ang hinahanap nating kapayapaan at katahimikan. Hindi lang tayong dalawa at kasama pa ang ating anak at apo. Hindi natin nakalain na mangyayari ito sa atin, Alberto. Oo, Epang, at masayang masaya ako. Wala na akong mahihiling pa sa regalong ito sa atin ng may kapal. Magkakasama na silang lumakad upang umuwi na, upang ipagpatuloy din ang ipinangako nilang pagbabagong buhay. Ngayon nga ay kasama pa ni na Alberto at Epang ang kanyang pamilya, kaya mas magiging makahulugan ang kapayapaan at katahimikang inaasam-asam nila. Hindi madali upang makuha natin ang kapayapaan at katahimikan na lagi nating hinahangad. Subalit ang lahat ng ito ay magsisimula sa pagbabagong buhay. Iwanan ang mali at yakapin ang paggawa ng tama. Dahil ang tunay na kapayapaan at katahimikan ng isipan ay nasa paggawa ng kabutihan. Walang ibang hangad ang mag-asawang Alberto